Anak ko at ang kanyang asawa ay ikinulong kami ng aking asawa sa silong ng aming sariling tahanan. Sumisigaw, ito ay amin na ngayon. Habang nakaupo sa mamasamasa, narinig ko ang aking asawa na bumulong. Tahimik. Hindi nila alam kung ano ang nasa likod ng dingding na iyan. Nang umalis sila, inilipat ng aking asawa ang isang maluwag na ladrilyo at ipinakita sa akin ang isang lihim na itinago niya sa loob ng 39 na taon. Kamusta, mahal na mga tagapakinig? Salamat sa inyong pagsali sa akin ngayon. Bago ko simulan ang aking kwento, labis akong magiging masaya kung mag-subscribe kayo sa channel at mag-iwan ng komento na nagsasabi kung saang probinsya o bansa kayo nakikinig. Lagi itong nagpapainit sa aking puso na makita kung gaano kalayo ang paglalakbay ng aming mga kwento. Masiyahan sa pakikinig. Ang bahay na ito ay marunong huminga. Alam ko ang ritmo ng hininga nito tulad ng sa akin. Sa umaga, kapag ang unang sinag ng araw sa Quezon ay sumisingaw sa matatandang puno ng mangga sa hardin. Ito ay humihinga ng malalim at tahimik at ang alikabok ay sumasayaw sa mga haligi ng ginintuang liwanag. Sa gabi, ito ay humahanga, lumalamig, at ang matatandang kahoy ay umuungol na parang humihigbi, nagpapahinga para sa gabi. Ako ay nanirahan dito sa loob ng 40 taon. Ako ay lumaki sa mga dingding na ito, o marahil sila ay lumaki sa akin. Ang aking biyenan, ama ni Cornelio, isang lalaki na may matatag na tingin at malawak na kaluluwa, ang nagtayo ng bahay na ito. Itinayo niya ito hindi bilang bakasyunan, kundi bilang pamana, isang lugar kung saan magtatawanan ang kanyang mga apo at apo sa tuhod, isang lugar ng lakas. Ngayong umaga, ako ay nagluluto ng sabaw gaya ng dati. Simpleng sabaw ng manok na may lugaw, tulad ng itinuro sa akin ng aking lola. Si Cornelio ay halos hindi kumakain kamakailan, ngunit ang aroma ng sabaw ng manok ay napakapamilyar. Napakatulad ng tahanan na minsan ito ay nagpapasiklab ng kaunting interes sa kanya. Ako ay naghihiwa ng karot sa maliit, halos parang hiyas na mga kubo, at naalala kung paano ko itinuro ito kay Tristan, ang aming anak. Siya ay maliit pa, nakatayo sa isang bangkito sa tabi ko. Ang kanyang matabang mga daliri ay nakahawak sa isang ligtas na kutsilyo. Nanay, ako ay isang chef, sigaw niya, at kami ay paehong tatawa. Ang tawang iyon ay nabubuhay pa rin sa butil ng mesa sa kusina. Ang walang lasang sabaw na iyan muli, Ginang Idelfa. Ang boses ni Katrina, asawa ni Tristan, ay sumabog sa aking mga alaala tulad ng malamig na hangin sa mainit na silid. Pinag-usapan natin ito kahapon. Ang internet ay may 1,000,000 recipe. Sabaw ng broccoli, gazpacho. Hindi ba kayo makakabisado ng bago? Ito ay para kay Tristan. Kailangan niya ng wastong nutrisyon. Siya ay nakatayo na nakasandal sa frame ng pinto sa kanyang ekru, na sutla na roba. Nakakrus ang mga braso sa dibdib. Hindi niya ako tinawag na nanay, tanging ginang. Idelfa na may malamig na pagiging magalang na mas masama pa kaysa sa lantad na kabastusan. Hindi ako lumingon. Patuloy lang ako sa paghalo ng sabaw. Mahal ng iyong asawa ang sabaw na ito. Sagot ko ng mahina. At mahal din ito ng kanyang ama. Hindi na naiintindihan ng ama ang anumang bagay. Putol niya. Ngunit karapat-dapat si Tristan na mas mabuti. Sila ay nanirahan sa amin sa loob ng 3 taon. Mula nang magkaroon ng unang stroke si Cornelio. Sa una, ito ay tama. Dapat magkasama ang pamilya, lalo na sa mahihirap na panahon. Ibinigay ko sa kanila ang buong 2 palapag. Ang master suite na may balkon na tanaw ang hardin. Si Cornelio at ako ay lumipat sa ibaba sa kanyang dating opisina upang hindi siya umakyat sa hagdan. Unti-unti, ang kanilang mga gamit, kanilang mga gawi, kanilang mga amoy, ang matalas na pabango ni Katrina, ang matamis na kolonya ni Tristan, ay nagsimulang palitan ang hangin ng bahay na ito. Noong nakaraang linggo, inilipat niya ang silya ng lolo nang hindi nagpapaalam. Ang isa na may gastusin na armrest kung saan dati nagbabasa ang aking biyenan ng Philippine Star. Itinulak niya ito sa pinakamadilim na sulok at inilagay ang isang walang kaluluwang puting bagay na gawa sa metal at katad sa lugar nito. Hindi ito bagay sa modernong interior, sabi niya sa akin. Wala akong sinabi noon. Pumunta lang ako sa ibaba sa gabi, kapag tulog na ang lahat, at hinaplos ang matandang basag na katad ng silya tulad ng paghaplos sa matapat na matandang aso. Naalala ko kung paano natutulog si Tristan dito sa mga bisig ng kanyang lolo. Kung paano ako nakaupo dito habang buntis, nagbabasa ng mga aklat sa kasaysayan. Nangangarap na bumalik sa aking trabaho sa arkibo kapag lumaki ng kaunti ang aking anak, ngunit patuloy siyang lumaki. At pagkatapos ay dumating si Cornelio sa kanyang karera, na nangangailangan ng patuloy na pansin. At ang aking pangarap ay tahimik na nagtipon ng alikabok tulad ng matatandang tomo sa atik. Si Cornelio ay nakahiga sa opisina,
nakatitig sa kisam. Ang kanyang katawan ay nanghina, ngunit ang kanyang isip minsan ay sumiklab sa dating kalinawan, tulad ng isang uling sa namamatay na apoy. Lumapit ako, umupo sa tabi niya, at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang balat ay tuyo at manipis, tulad ng pergamino. "Kumusta ka, mahal ko?" bulong ko. Dahan-dahan niyang iniling ang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Maingay sila, huminga siya. Laging maingay sila. Ang kanilang mga boses, kanilang mga away tungkol sa pera, kanilang malakas na tawa. Lahat ng ito ay dayuhan sa tahimik, matatag na buhay ng aming tahanan. Bumaba si Tristan para sa tanghalian. Hindi siya nag-hello, umupo sa mesa, at agad na tumitig sa kanyang phone. Inilagay ko ang isang mangkok ng sabaw sa harap niya. Itinulak niya ito. "Nanay, kailangan nating mag-usap." Seryoso. Si Katrina ay agad na lumitaw sa tabi niya. Umupo sa tapat, at nagdiklop ng mga kamay sa mesa. Sa kanyang mga mata ay ang mapanlinlang na ningning na natutunan kong kilalanin. Ito ay nangangahulugan na may binabalak sila. Kami ay nag-iisip tungkol sa mana at lahat ng mga komplikasyon na ito. Bureokrasya, nagsimula si Tristan, hindi inaalis ang mga mata sa screen. Si Ama ay nasa ganoong kalagayan. Upang maiwasan ang mga problema mamaya, dapat mong pirmahan ang bahay sa akin ngayon, isang deed of donation. Ito ay isang formalidad lamang upang gawing simple ang lahat. Ang aking dibdib ay lumamig, hindi mula sa mga salita mismo, kundi mula sa kaswal na paraan ng pagsasabi nito, na parang humihingi siya sa akin na ipasa ang asin. "Hindi," sabi ko, "hindi nanginginig ang aking boses. Ang bahay na ito ay pag-aari ng iyong ama at akin. Hanggat kami ay buhay, mananatili ang lahat gaya ng dati. Kaya, hindi mo nais na gawing simple ang mga bagay." Lumapit si Katrina. "Nais mo bang ang iyong tanging anak ay maglakad-lakad sa mga opisina ng gobyerno mamaya? Nangongolekta ng mga sertipiko kapag, well, naiintindihan mo." "Naiintindihan ko ang lahat," sagot ko. Tinitingnan siya ng diretso sa mga mata. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ang sagot ay hindi. Si Tristan ay sa wakas ay nagangat ng ulo. Walang pag-ibig ng anak sa kanyang tingin, tanging malamig, galit na iritasyon, na parang hindi ako ang kanyang ina, kundi isang nakakainis na hadlang sa kanyang landas. Hindi ko naiintindihan kung ano ang problema. Kami ay nanirahan dito. Kami ay nag-alaga sa ama. Kayo ay nanirahan sa aking bahay. Itinama ko siya. Ako ang nag-alaga sa ama. Sa sandaling iyon, lumitaw si Cornelio sa pinto ng sala. Siya ay nakatayo na nakasandal sa freme. Humihinga ng mabigat. Dapat ay narinig niya ang lahat. Ang kanyang tingin ay nakakagulat na malinaw. Tinitingnan niya hindi ako, kundi si Tristan. "Ikaw." Ang kanyang boses ay mahina, ngunit bawat salita ay tumunog sa sumunod na katahimikan. "Ikaw ay isang kahihiyan sa aming pangalan." Kahihiyan. Ang salitang iyon ay tumama kay Tristan tulad ng latigo. Nakita ko ang kanyang mukha na nagbago. Hindi lamang galit iyon. Ito ay ang galit ng isang lalaki na hinawakan sa kanyang pinakamasakit na lugar, ang kanyang kapalaluan, ang kanyang karapatan na magdala ng pangalang De La Cruz, na kung saan siya ay labis na ipinagmamalaki. Ang kanyang buong buhay ay itinayo sa pangalang iyon. "Ano?" sigaw niya. Tumalon ng mabilis na ang silya ay bumagsak ng may ingay. "Kahihiyan. Nawawala ka ba sa iyong isip? Ako ang tanging nagpapatuloy ng pangalang ito. Ang bahay na ito ay akin sa karapatan. Dapat ito ay laging akin." Lumapit siya sa kanyang ama. Tumalon ako, tumayo sa pagitan nila. "Tristan, tigilan mo." "Hindi. Sapat na. Pagod na ako rito." Ang kanyang mga mata ay ligaw. "Ito ay amin na ngayon." Hinawakan niya ako sa balikat, hindi masakit, ngunit may awtoridad, at itinulak ako sa tabi. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang ama sa ilalim ng braso. Si Cornelio ay mahina tulad ng basahang manika. Hinila kami ni Tristan sa pasilyo, patungo sa mabigat na pinto ng kahoy na patungo sa silong. "Tristan, ano ang ginagawa mo?" sigaw ko, lumalaban. "Magkakaroon kayo ng oras na mag-isip tungkol sa inyong pag-ugali," ungol niya. Binuksan niya ang pinto at ang amoy ng mamasa-masa at malamig na lupa ay tumama sa aming mga mukha. Itinulak niya kami ng magaspang sa loob sa tuktok na hakbang ng matarik na hagdan. Halos hindi ko nahawakan si Cornelio upang hindi kami gumulong pababa. Sumara ang pinto na nagdulot ng kadiliman. Ang mabigat na kandado ay nag-click mula sa labas. Kami ay naiwan sa ganap na katahimikan. Tanging ang aking magaspang na hininga at ang mahina, raspi na hininga ng aking asawa sa tabi ko. Lumubog ako sa malamig na batong hakbang. Yakap si Cornelio sa akin.
Hindi dumating ang luha sa loob. Lahat ay namanhit. Taon ng serbisyo. Taon ng pag-ibig. Ang aking buong buhay na ibinigay sa batang ito. Sa bahay na ito. Sa pamilyang ito. Lahat ng ito ay natapos dito sa madilim. Mamasamasang silong. Ako ay nasira. Nabasag sa mga piraso. At sa nakakabinging katahimikang ito, sa ganap na kadiliman ng kawalan ng pag-asa, narinig ko ang tahimik, tensyonadong bulong ng aking asawa. Inilagay niya ang kanyang mga labi mismo sa aking tainga. Ang kanyang mga salita ay halos hindi marinig. Tahimik. Hindi nila alam kung ano ang nasa likod ng dingding na iyan. Ang mga salita ng aking asawa ay tumusok sa kadiliman, at ako ay nanigas, nakikinig. Sa itaas ng aming mga ulo, ang mabigat, mabilis na hakbang ni Tristan ay tumunog. Sinundan ng mas magaan, patakbong hakbang ni Katrina. Sumara ang pinto sa harap ng malakas na ang mapurol na etso ay gumulong sa silong. Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos ay dumating ang tunog ng makina na nagsisimula ng mabilis na lumalayo at nawawala. Sila ay umalis. Kami ay naiwan na mag-isa sa malamig na tumutunog na katahimikan ng aming sariling tahanan. Ikinulong sa kanyang batong tiyan. Tulungan mo ako, raspi ni Cornelio. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bakal na pagpupumilit dito na hindi ko nakikilala. Tinulungan ko siyang tumayo. Ang kanyang katawan ay nanginginig mula sa kahinaan at lamig. Dahan-dahan, hakbang-hakbang, kami ay bumaba sa basag na hagdan patungo sa lupaing sahig. Ito ay amoy na matandang gulay na dati naming iniimbak. Mamasamasang luwad at limot. Ang tanging pinagmumulan ng liwanag ay isang manipis na guhit na sumisingaw mula sa ilalim ng pinto sa itaas. Sa maputlang dilim na ito, halos hindi ko makita ang mga hugis na matatandang istante na natatakpan ng alikabok at walang laman na garapon na nakasalansan sa sulo. Hinatid ako ni Cornelio hindi sa mga istante, kundi sa malayong dingding, mismo sa pundasyon. Siya ay sumandal sa magaspang, mamasamasang mga bato, humihinga ng mabigat. Dito, bulong niya. Ipinakita sa akin ng ama noong ako ay 18. Sinabi, ito ay para sa pinakamalalang kaso. Akala ko hindi ito darating. Hinila niya ang kanyang balikat sa dingding. Naghahanap ng isang bagay sa pamamagitan ng hawak sa dilim. Sa wakas, siya ay huminto. Dito, pindutin. Wala akong lakas. Hinawakan ko ang bato kung saan niya itinuro. Isa sa magaspang na granite blocks ay tila walang pinagkaiba sa iba. Ngunit nang pindutin ko ng mas malakas, ito ay sumuko. Dumudulas papasok ng may tahimik na gasgas. Sa likod nito, isang itim na parisukat na walang laman ang bumukas. Sa loob ng niche na ito, may nakatagong madilim na bagay. Inabot ko ang aking mga daliri at naramdaman ang malamig, makinis na metal. Ito ay isang maliit na lata ng tabako. Ang uri na popular sa aking kabataan. Inilabas ko ito. Ito ay magaan, halos walang timbang. Bumalik kami sa mga hakbang at umupo ng magkatabi. Kinuha ni Cornelio ang lata mula sa akin. Ang kanyang mga daliri ay nahirapan sa simpleng kandado ng matagal. Sa wakas, nang may tahimik na click, bumukas ang takip. Inaasahan ko ang anumang bagay. Matatandang larawan, marahil ilang gintong barya na itinago ng aking biyenan para sa masamang araw. Ngunit sa loob ay walang makintab. Tanging ilang dilaw na papel na nakatiklop sa apat. Kinuha ni Cornelio ang pinakaitaas na dokumento at binuka ito. Kahit sa maputlang liwanag na ito, nakita ko ang opisyal na selyo at kupas na lila na tinta. Ito ay sertipiko ng kapanganakan. Basahin mo, sabi ni Cornelio. Kinuha ko ang papel. Ito ay marupok tulad ng dahon sa taglagas. Ang pangalang nakasulat sa kaligrafy ay hindi pamilyar sa akin. Carlos Torre, lugar ng kapanganakan, isang bilangguan sa Muntinlupa, isang lugar na narinig ko lamang ang mga kakilakilabot na kwento. Pangalan ng ina ay tinanggal. Pangalan ng ama, Orlando Torre. Hindi ko naiintindihan, bulong ko, tinitingnan ang aking asawa. Ako iyon, sabi niya ng mahina. Iyon ang aking tunay na pangalan. May sumabog sa loob ko. Sa loob ng 40 taon, ako ay nanirahan kasama si Cornelio de la Cruz, anak ng respetadong Yar de la Cruz, tagapagmana ng sikat na pamilya. At ngayon, ang marupok na sheet na ito ay nagsasabi sa akin na hindi ko kilala ang lalaki na kasama ko sa kama. Nagpalaki ng anak, nagtayo ng buhay. Kinuha niya ang susunod na dokumento, isang desisyon sa adoption. Carlos Torre, inampon ni Mamamayan de la Cruz, Lamberto Javier. Ang bagong anak ay binigyan ng apelyido de la Cruz at pangalang Cornelio. Lahat ay pinatunayang may tuyong opisyal na selyo. Ang huling item sa lata ay hindi opisyal na papel, kundi isang liham na nakasulat sa pamilyar, tiwala na sulat kamay ng aking biyenan.
Ibinigay ito sa akin ni Cornelio. Anak, binasa ko sa isip. Nahihirapan na basahin ang mga salita sa dilim. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan na dumating ang madilim na panahon at marahil ako ay wala na. Hindi ko sinabi sa iyo ang buong katotohanan. Natatakot na masisira ang iyong buhay. Ang iyong ama, Orlando Torre, ay isang brilyanteng siyentipiko, matapat at matapang na lalaki. Ngunit sa ating bansa, ang katapatan at tapang ay madalas na nagiging krimen. Siya ay pinagbintangan, tinawag na banta sa pambansang seguridad, taksil, at namatay siya sa bilangguan. Ako ay kanyang kaibigan at kasamahan. Nangako ako sa kanya na hindi ko pababayaan ang kanyang anak. Inampon kita, binigyan kita ng aking pangalan, aking pamilya, upang protektahan ka, upang burahin ang tatak ng anak ng taksil. Mabuhay ng may dangal, Cornelio. Dalhin ang pangalang Dela Cruz ng may karangalan. Ngunit huwag kalimutan kung kaninong dugo ang dumadaloy sa iyong ugat. Ang dugo ng matapang na lalaki. Binasa ko hanggang wakas at dahan-dahang nagtiklop ng liham. Ang lamig na nagsimula sa silong ay ngayon ay nagmumula sa loob. Ito ay nagpapalamig sa akin hanggang buto. Lahat ng mga taong ito, si Cornelio ay nanirahan sa lihim na ito. Natatakot siya sa anino ng nakaraan. Pinrotektahan niya ang pangalan na hindi niya sa dugo. At si Tristan, ang aming anak, itinayo niya ang kanyang buong buhay, ang kanyang buong kapalaluan sa pangalang ito. Ipinagmamalaki niya ang kanyang lolo, ang doktor, ang kanyang lahi, ang kanyang pamana, isang pamana na hindi umiiral sa dugo. Lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan ng huling ilang taon, lahat ng insulto na nilunok ko tulad ng mapait na gamot. Lahat ng ito ay biglang nagsikip sa isang punto sa aking dibdib. Ngunit hindi ito sumabog sa sigaw o luha. Ito ay nanigas, nagiging yelo, perpektong malinaw na kristal. At sa kanyang malamig na mga facet, nakita ko ang lahat ng may nakakasilaw na kalinawan. Ako ay isang arkibista. Nagtrabaho ako sa mga dokumento, sa mga katotohanan, sa mga kasaysayan na sinubukan ng mga tao na kalimutan o muling isulat. Alam ko ang halaga ng katotohanan na ikinulong sa dilaw na papel. At ang hawak ko ngayon ay hindi lamang lihim ng pamilya. Ito ay sandata. Ito ay kapangyarihan. Ganap na hindi maikakaila na kapangyarihan. Kami ay nakaupo sa dilim sa loob ng 2, marahil 3 oras. Nawala ang daloy ng oras. Si Cornelio ay nakatulog, sumandal ang ulo sa aking balikat, pagod sa tensyon. Ako ay nakaupo ng hindi gumagalaw, nakatitig sa dilim, at ang aking isip, sa unang pagkakataon sa mga taon, gumana ng tumpak at tahimik tulad ng maayos na makina. Isang plano ang nabuo ng mag-isa, lohikal at malamig. Sa wakas, narinig ang ingay sa itaas. Ang kandado ay inilipat pabalik ng may matalim na gasgas. Bumukas ang pinto at ang maliwanag na liwanag ay tumama sa aking mga mata. Si Tristan ay nakatayo sa threshold. Ang kanyang mukha ay mayabang. Well, naisip niyo na ba? Tanong niya ng may ngisi. Ama, masama ba ang pakiramdam mo? Dapat ba akong tumawag ng nurse? Malinaw na naglalaro siya ng pagiging mapagbigay. Ito ay bahagi ng kanyang laro. Sabi ko, tumayo. Ang aking boses ay matatag at kalmado. Nakakagulat kahit sa akin. Kailangan niya ng pangangalaga. Bigyan mo ako ng phone. Tatawag ako. Siya ay nalito sandali sa aking pagsuko. Ngunit pagkatapos ay ngumisi. Ibinigay ang kanyang mobil. Dito, isang tawag para ayusin ang nurse at walang kalokohan. Kinuha ko ang device. Ang init nito ay kaibahan sa lamig ng aking mga daliri. Hindi ako naghanap ng numero sa listahan ng kontak. Alam ko ito sa puso. Ilang taon na ang nakalipas. Nabasa ko ang isang artikulo sa Preview Magazine tungkol sa isang abogadang babae na espesyalista sa komplikadong mga kaso ng pamilya at mana. Inilaawan siya bilang brilyante at walang kompromisong espesyalista. Na-memorize ko ang kanyang pangalan dahil lang, kung sakali, tulad ng nangyari, hindi walang kabuluhan. Kalmado kong dinadial ang numero. Si Tristan ay tumingin pababa sa akin. Inaasahan na marinig ang aking usapan sa ilang serbisyo ng pangangalaga. Isang malinaw na boses ng babae ang sumagot sa phone. Violeta Santos po. Ginang Santos, magandang hapon. Sabi ko ng pareho at malinaw. Ang aking pangalan ay Adelfa de la Cruz. Kailangan ko ang iyong tulong ng madalian. Inayos ko ang pagpupulong kay Violeta Santos at nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Ibinigay ang phone pabalik sa aking anak. Kinuha niya ito ng may tamad na kuryosidad. Nag-scroll sa screen upang suriin kung sino ang tinawag ko. Ang numero ay hindi pamilyar nang walang pangalan. Malinaw na nagpasya siya na ito ay ahensya ng pangangalaga. At ang kumpletong kasiyahan ay sumasalamin sa kanyang mukha.
Siya ay nanalo. Ang matandang ina ay nasira at sumuko. Mabuting bata, sabi niya, higit sa sarili kaysa sa akin. Isang matalinong desisyon. Halika, Katrina, tulungan natin ang ama. Hindi bagay sa kanya na umupo sa hagdan. Tinulungan nila si Cornelio sa kanyang silid nang may labis na palabas na pangangalaga na masakit sa mata sa kanyang pagkakapeke. Inilagay nila siya sa kama. Inayos ang kumot. Si Katrina ay nagdala pa ng baso ng tubig. Naglalaro sila ng dula ng mapagbigay na tagumpay. At ako ang kanilang pangunahing manonood. Pinanood ko ng tahimik, at ang aking katahimikan ay naisip nilang pagsuko. Iyon ang kanilang una at pangunahing pagkakamali. Sa sumunod na mga araw, isang kakaiba, hindi natural na katahimikan ang naghari sa bahay. Ginawa ko ang aking mga tungkulin ng may mekanikal na katumpakan. Nagluluto ng sabaw para kay Cornelio. Naglilinis ng mga silid, naglalaba. Gumagalaw ako sa bahay tulad ng multo. Anino ng aking sarili. At ito ay perpekto para sa kanila. Tumigil sila sa pagpansin sa akin tulad ng pagpansin sa matandang muebles. Ako ay naging bahagi ng interior, maginhawa at pipi. At ito ay nagbigay sa akin ng hindi ko dati. Ang pagkakataon na makinig at makita. Tumigil sila sa pagtatago. Nagbasya sila na maaari nilang pag-usapan ang lahat sa harap ko. Pagkatapos ng lahat, ang nasirang espiritu ay hindi kayang lumaban. Isang umaga sa almusal, habang tahimik akong naghahain ng pandesal, si Katrina, habang nagfi-flip ng glossy magazine, ay nagsabi kay Tristan, "Mahal, naisip ko. Ang dingding sa pagitan ng sala at opisina ng ama. Hindi ito load-bearing. Kung gibain natin ito, makakakuha tayo ng malaking espasyo, isang studio. Maaari nating ilagay ang puting marmol na bar counter mismo rito." Nanigas ako sandali na may kawali. Ang dingding na nais niyang gibain. Sa dingding na iyon ay nakatayo ang mesa ng aking biyenan, kung saan niya sinula ang kanyang huling mga journal sa medisina. Sa dingding na iyon, itinuro ni Cornelio kay maliit na Tristan na sumulat ng kanyang unang mga titik. Doon sa wallpaper, kung titingnan ng mabuti, makikita pa rin ang mahinang marka ng lapis. Ang taas ng aming anak sa 5 taong gulang. Siya ay nagsasalita tungkol dito na parang ito ay isang nakakainis na hadlang sa daan patungo sa bar counter. Magandang ideya, sagot ni Tristan. Hindi tumitingin mula sa kanyang kape. Ang opisina ay magiging libre rin naman. At ang aklatan, well, ang mga aklat ay maaring ibenta o i-recycle. Sino ang nagbabasa nito ngayon? I-recycle ang mga aklat na kinolekta ng aking biyenan sa buong buhay niya. Mga bihirang edisyon tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, mga tomo na may gintong embossing, mga aklat na nilagdaan ng mga dakilang isipan ng propaganda movement, i-recycle. Inilagay ko ang plato ng pandesal sa mesa. Ang aking mga galaw ay maayos. Walang kalamnan sa aking mukha ang gumalaw. Ngunit sa loob ko ay may sumira at nabali. Ang huling piraso ng ilusyon ng ina na may natitira pa sa aking anak ng batang nakikinig ng may galak habang binabasa ng malakas ng kanyang lolo sa kanya. Nakita nila ang aking kalmado at naisi itong apathy. Para sa matandang pagiging detached. Hindi nila naiintindihan na ito ay ang kalmado ng isang siruhano na nag-aral ng tsart na may sakit na organo nang may malamig na pansin bago kunin ang scalpel. Bawat salita, bawat galaw, ay para sa akin isang sintomas ng sakit, ang kanilang sakit, na ang pangalan ay kasakiman at kapalaluan. Ang apoteosis ng kanilang delusyon ay dumating noong Martes ng gabi. Lumapit sila sa akin habang ako ay nakaupo sa tabi ng kama ni Cornelio. Nagbabasa ng malakas na matatandang tula sa kanya. Pumasok sila ng may parehong seryoso. Nag-aalalang mukha na isinusuot kapag binibisita ang walang pag-asa na may sakit. "Nanay," nagsimula si Tristan sa tono na puno ng pekeng pakikiramay. "Pinag-usapan namin ni Katrina ang lahat. Naiintindihan namin kung gaano ito kahirap para sa iyo. Lahat ng mga alalahanin, ang bahay, ama, inilatag mo ang iyong buong buhay para sa amin. Karapat-dapat ka sa pahinga." Agad na sumali si Katrina. Inilagay ang kanyang manicured na kamay sa aking balikat. Ang hawak ay magaan. Ngunit naramdaman ko ang lamig na sumisingaw sa ilalim ng aking balat. "Nakahanap kami ng magandang lugar para sa iyo, Ginang Idelfa. Isang komunidad para sa matatanda. Hindi ilang nursing home. Hindi isang elite na establishmento sa labas ng Maynila. Pinagbuklod residences. May lawa, 4 na pagkain sa isang araw. Medical na pangangalaga 24 paghahati 7. Magkakaroon ka ng sariling maaliwalas na silid. Makakapaglakad ka, magbabasa, makikipag-usap sa mga taong kaedad mo. Bibisitahin ka namin tuwing weekend." Tinitingnan nila ako na inaasahan ang pasasalamat. Sila ay naniniwala ng taos-puso
na ginagawa nila akong pabor. Inaalok nila sa akin, ang may-ari ng bahay na ito, isang maliwalas na silid bilang kapalit ng aking nakaraan, aking buhay, lahat na mahal ko. Inihahanda nila na tanggalin ako sa lupa na aking nakaugat, at itanim ako sa pot na ibinigay ng gobyerno. Upang ako ay dahan-dahang malanta doon, hindi humahad lang sa kanila na buuin ang kanilang buhay sa mga buto ng akin. Nagangat ako ng mga mata sa kanila. Tinitingnan ko si Tristan, sa kanyang mukha, nakatulad ng mukha ng aking ama, at sa parehong oras ay dayuhan. Naghanap ako sa kanya ng kahit ano, anino ng pagdududa, spark ng kahihiyan, ngunit wala akong nakita. May lamang kumpiyansa sa kanyang sariling katuwiran, at bahagyang inis na kailangan niyang sayangin ang oras sa mga sentimiento na ito. Sa sandaling iyon, namatay ang huling patak ng aking pag-ibig bilang ina. Hindi ito naglaho sa galit, hindi nalunod sa luha. Ito ay simpleng tumigil na parang sumira ang spring sa matandang orasan. At ang pendulum na umuugoy sa loob ng 40 taon ay tumigil magpakailanman. Tinitingnan ko ang lalaking ito at nakita ko sa harap ko, hindi isang anak kundi isang estranghero. Isang kalkulado, malupit na estranghero na may aking mga mata. At ang pagunawang ito ay nagdala hindi ng sakit, kundi isang kakaibang malamig na paglaya. Wala na akong utang sa kanya. Ni pag-ibig ni kapatawaran ni awa. Iyon ay isang napakabigay na alok. Sabi ko ng mahina. Ang aking boses ay walang laman ngunit matatag. Kailangan kong mag-isip. Siyempre, mag-isip ka. Natuwa si Tristan. Malinaw na masaya na ang eksena ay lumipas ng walang luha o sumbat. Nais lang namin ang pinakamabuti para sa iyo. Umalis sila, nag-iwan ng bakas ng mahal na pabango at ganap na kumpiyansa sa kanilang tagumpay. Ako ay nanatiling nakaupo sa katahimikan, na nasira lamang ng hininga na natutulog na Cornelio. Tinitingnan ko ang aming mga larawan sa dresser. Dito kami ay bata sa aming kasal. Dito kami kasama ang maliit na Tristan sa dalampasigan sa Boracay. Isang buong buhay na nakunan sa mga frame na ito. Isang buhay na itinayo sa pag-ibig, sakripisyo, at tulad ng ngayon, sa mga kasinungalingan. Ngunit kahit ang kasinungalingang iyon ay mas marangal kaysa sa pangit na katotohanan na ipinakita sa akin ng aking anak at kanyang asawa ngayon. Hindi na ako nararamdaman na biktima. Ang pakiramdam ng sama ng loob ay naglaho. Nag-iwan ng kawalan at malamig. Tumutunog na determinasyon. Sila mismo ang nagbura ng lahat na nagbibigkis sa akin sa kanila. Pinalaya nila ako mula sa tanikala ng tungkulin bilang ina. Hindi nila ako minahalaga. Nakita nila sa harap nila ang isang mahinang matandang babae. Hindi nila alam na ang tahimik na arkibo ay nag-iimbak ng mga dokumento na kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan, at na ang tahimik na babae na nagtrabaho sa mga arkibong iyon sa buong buhay ay marunong gumamit nito. Bukas ako ay may pagpupulong kay Violeta Santos, at pupunta ako dito, hindi nang may kahilingan ng tulong kundi nang may handang plano ng laban. Kinabukasan, sinabi ko kay Tristan na kailangan kong pumunta sa bayan sa Botica, para sa bihirang gamot, para sa ama na hindi available sa aming lokal. Ibinigay niya ang pera para sa tatsi, nang may hangin ng paggawa ng pinakamalaking gawa ng kawanggawa. Tinulungan pa ako ni Katrina na isuot ang aking coat. Inayos ang kolar tulad ng sa isang bata. Huwag magtagal, ginang Adelpha. Kailangan handa ang tanghalian. Tumango ako at umalis sa bahay. Nararamdaman ang kanilang mapanghusgang tingin sa aking likod. Pinapanood nila ang isang masunuring matandang babae na pupunta sa gawain. Hindi nila alam na pupunta ako sa digmaan. Ang opisina ni Violeta Santos ay nasa modernong gusali sa sentro ng Maynila na may mataas na kisam at tahimik na koridor. Siya mismo ay lumabas na isang babae na mga 40 taong gulang na may matalim. Tumutusok na tingin at ganap na kawalan ng kaguluhan. Hindi siya huminga ng malalim. Hindi nag-alok ng pakikiramay. Siya ay nakikinig. Nagsalita ako ng pantay ng walang emosyon. Inilalatag ang mga katotohanan, ang kahihiyan, ang mga hiling, ang deed of donation, ang silong. Nang matapos ako, siya ay tahimik ng ilang segundo. Tinitingnan ako. Mayroon ka bang mga dokumento na nagpapatunay ng iyong karapatan sa bahay? Tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bakal ang nararamdaman dito. Mayroon akong mas mahalaga. Sagot ko at kinuha ang lata ng tabako mula sa aking bag. Inilagay ko ang laman nito sa pinakintab na mesa. Ang sertipiko ng kapanganakan sa pangalang Carlos Torre. Ang dokumento ng adoption. Ang liham ng aking biyenan. Inilagay ni Violeta ang kanyang salamin at nagsimulang pag-aralan ang mga papel. Binasa niya ng dahan-dahan, maingat, na parang sumisipsip ng bawat salita. Nakita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Ang propesyonal na interes ay pinalitan ng pagtataka.
At pagkatapos ay ng konsentrasyon ng isang strategist na nabigyan ng panalong trump card. Nagangat siya ng mga mata sa akin. Wala nang simpleng pag-alala sa mga ito. May kaguluhan. Ginang de la Cruz, ito ay nagbabago ng lahat. Ganap na lahat. Ang pangalang de la Cruz ay hindi lamang apelyido. Sa ilang bilog, ito ay kapital. Ang iyong anak ay nagtayo ng kanyang karera. Ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang buong status sa pangalang ito. Kung lalabas na wala siyang karapatan sa dugo dito. Naiintindihan ko iyan. Pinutol ko siya. Gusto ko ang aking bahay at ang aking kapayapaan pabalik. Makakakuha ka ng higit pa, sabi niya, at ang mga nota ay tumunog sa kanyang boses na nagpagalaw sa akin. Makakakuha ka ng hustisya, ngunit kailangan ko ng oras. Kailangan kong suriin ang ilang detalye. Ang pangalan, Orlando Torre. Ito ay malabo na nagpapaalala sa akin ng isang bagay. Hayaan mo akong magtrabaho rito. Umuwi ako, iniwan ang mga dokumento sa kanya, at lumubog pabalik sa Kulay-Abo. Tahimik na routine. Si Tristan at Katrina, nang makita na hindi ko na binabanggit ang paksa ng tahanan para sa matatanda, ay nagpasya na sumuko ako at naghihintay lamang ng aking kapalaran. Sila ay kumilos na tulad ng buong may-ari. Si Katrina ay nag-order ng katalog ng muebles. Sa gabi, sila ay nakaupo sa sala ng malakas na pinag-uusapan kung aling syede ng gray ang pinakabagay sa mga dingding sa kanilang hinaharap na studio. Lumalakad ako nang hindi tumitigil. Ngunit bawas salitang sinabi nila ay naideposito sa aking alaala. Nagiging isa pang bato sa pundasyon ng aking determinasyon. Isang linggo ang lumipas, isang linggo ng mabagal, tensyonadong paghihintay, at pagkatapos ay tumawag si Violeta Santos sa akin sa matandang landline nang wala sa bahay sina Tristan at Katrina. Ginang de la Cruz, maaari ka bang magsalita? Ang kanyang boses ay tensyonado. May pinipigil na kaguluhan dito. Ako ay mag-isa. May balita ako at ito ay nakakagulat. Hinugot ko ang mga arkibo, hindi opisyal, syempre. Kailangan kong gamitin ang matatandang koneksyon ng aking ama. Siya ay isang historyador. Ang nahanap ko ay nagpapaliwanag kung bakit labis na natatakot si Lamberto de la Cruz sa nakaraan ng kanyang ampon na anak. Si Orlando Torre ay hindi lamang isang political dissident. Iyon ay masyadong mahina na salita. Siya ay isa sa mga nangungunang theoretical physicist ng kanyang panahon. Isang henyo na nakatadhana para sa malalaking bagay. Noong huling bahagi ng 1960 at 60 siya ay bahagi ng isang proyekto ng pambansang kahalagahan, ngunit mayroon siyang mga paniniwala. Tumanggi siyang sumali sa pagunlad na sa kanyang opinyon ay maaring humantong sa sakuna. Sinubukan nilang kumbinsihin siya, pagkatapos ay pilitin. Hindi siya sumuko at pagkatapos ay sinira nila siya. Ginawa nila ang isang kaso. Hindi siya inakusahan lamang ng disente. Inakusahan siya ng pagtataksil, ng pagpasa ng lihim na data sa dayuhang intelligence. Nakikinig ako at ang lamig na nanirahan sa akin sa silong ay tila nagiging yelo na nagbibigkis sa aking loob. May saradong paglilitis, patuloy ni Violeta. Ang kanyang pangalan ay binura mula sa lahat ng lugar, mula sa mga publikasyon sa siyensya, mula sa listahan ng mga empleyado ng institute, na parang hindi siya umiiral. Ngunit sa makitid na akademiko at gobyerno na bilog, ang kanyang pangalan ay naalala pa rin hindi bilang pangalan ng siyentipiko, kundi bilang pangalan ng taksil, isang tatak, isang mansa na sa mga bilog na iyon ay hindi nahuhugasan kahit pagkatapos ng isang henerasyon. Ako ay tahimik, kulang sa hangin. Lumubog ako sa silya. Naintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ginang de la Cruz. Ang boses ni Violeta ay naging mas mahina, ngunit mas malinaw. Ang iyong anak na si Tristan ay nagtatayo ng kanyang negosyo sa mga koneksyon. Ipinagmamalaki niya ang kanyang lahi, ang kanyang mga partner, ang kanyang mga kliyente. Ito ay mga taong para sa kanila ang reputasyon, ang kadalisayan ng pangalan, ang pagpapatuloy ng mga henerasyon ay lahat. Sila ay nagnegosyo sa apo ng kilalang Yar de la Cruz. At ngayon isipin mo kung ano ang mangyayari sa kanyang negosyo, sa kanyang posisyon sa lipunan. Kapag lumabas na siya ay aktwal na apo ni Orlando Torre. Isang lalaki na ang pangalan para sa kanila ay kasing kahulugan ng pagtataksil. Doon iyon. Iyon ang sandata na naisip ko. Ngunit lumabas na hindi lamang ito pistol. Ito ay bomba. Isang bomba na kayang hindi lamang manalo pabalik ang aking bahay, kundi sirain ang buong mundo na maingat na itinayo ng aking anak para sa sarili. Ito ay hindi lamang mag-aalis sa kanya ng mana. Natapos ni Violeta. Ito ay sisirain siya sa socially, professionally, financially. Siya ay magiging outcast, parya. Para sa kanya at kanyang asawa iyon ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Ibinaba ko ang phone. Nakaupo ako sa kusina ng tahimik.
Ang araw ay sumisikat sa bintana. Ang geranium ay namumulaklak sa paso sa windowsill. Lahat ay gaya ng dati, ngunit ang mundo ay nagbago. Ang mga steke sa larong ito ay tumaas hanggang langit. Ito ay hindi na tungkol sa matandang bahay at inang ininsulto. Ito ay tungkol sa ganap na pagkasira ng buhay ng aking anak. At wala akong nararamdaman na horror, walang awa, walang instingto ng ina na dapat sumigaw sa loob ko. Nagpoprotekta sa aking anak, kahit ano pa siya. Hindi, nararamdaman ko lamang ang malamig, nakakatakot na kasiyahan. Isang pakiramdam ng perpekto, kalkulado na hustisya. Nais mong kunin ang aking bahay. Nais mong itapon ako sa tahanan. Nais mong burahin ang aking buhay tulad ng hindi kinakailangang entry sa aklat. Sage, tingnan natin kung ano ang pakiramdam kapag ang iyong buhay ay nabura. Kapag ang iyong buong pag-iral na itinayo sa kapalaluan at kasinungalingan ay nagiging abo mula sa isang hininga ng katotohanan. Tumayo ako at lumakad sa bintana. Tinitingnan ko ang hardin na aking itinanim ng sariling kamay sa matandang puno ng mangga kung saan naglalaro ang maliit na Tristan. Ako ay nagpapaalam sa kanya, hindi sa lalaki na naninirahan ngayon sa ikalawang palapag, kundi sa batang iyon na minsan kong minahal ng higit sa buhay mismo. Nagpapaalam magpakailanman dahil alam ko na hihilahin ko ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan. Lumayo ako sa bintana nang marinig ko ang tunog ng sasakyan na humihinto. Sila ay bumalik. Ang aking puso ay hindi kumalabog. Ito ay tumibok ng pantay, malamig, sumusukat ng mga segundo hanggang sa simula ng wakas. Lumakad ako sa pasilyo upang salubungin sila, hindi bilang tagapaglingkod, kundi bilang may-ari ng bahay. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, inayos ko ang aking mga balikat. Pumasok sila ng tumatawa, puno ng mga bag mula sa mahal na tindahan. Si Katrina ay may hawak na roll ng sample ng wallpaper. Sila ay nasa magandang mood. Ginang Edelfa, nandito ka. Sabi ni Katrina, hindi tumitingin sa akin. Tristan, tingnan mo. Ang pearl shade na ito ay perpekto sa foyer. Hindi nila napansin kung paano ako nagbago. Sila ay masyadong abala sa sarili, sa kanilang hinaharap, na kanila ng pinlano sa loob ng mga dingding ng aking bahay. 2 araw pagkatapos, noong Sabado ng umaga, tumunog ang doorbell. Si Tristan ay pumunta upang buksan ito. Nagrereklamo tungkol sa mga bisita ng walang babala. Naghintay ako sa sala. Alam ko kung sino ito. Si Violeta Santos ay nakatayo sa threshold. Siya ay nakasuot ng madilim na suit. Sa kanyang mga kamay ay isang manipis na leather briefcase. Sa likod niya ay nakatayo ang isang opisyal na mukhang lalaki. Isang courier mula sa legal firm. Tristan Cornelio de la Cruz. Tanong ni Violeta sa pantay na tono ng negosyo. At sino ka? Sinukat niya siya ng may pagtatasa na tingin. Ako si Violeta Santos. Kinakatawan ko ang interes ng may-ari ng bahay na ito. Si Adelfa de la Cruz. Ito ay para sa iyo. Ibinigay niya ang isang makapal na envelope. Kinuha ito ni Tristan ng nalito. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay pabalik kay Violeta. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng ganap na pagkalito. May-ari. Anong may-ari? Ito ay bahay ng aking pamilya. Hihilingin ko sa iyo na basahin ang dokumento. Sagot ni Violeta ng malamig. Si Katrina ay lumabas mula sa kanyang silid. Naakit ng mga boses. Nang makita ang kakaibang babae, siya ay nagsimangot. Si Tristan ay binuksan ang envelope ng may iritasyon. Nagsimulang magbasa at nakita ko ang kulay na dahan-dahang nawawala mula sa kanyang mukha. Una ang paggalito ay pinalitan ng galit at pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, hysterically. Eviction. Tumawa siya. Nanay, ito ba ang iyong biro? Inupahan mo ba ang aktres na ito upang takutin kami? Ito ay katawa-tawa lamang. Kinuha ni Katrina ang papel mula sa kanya. Tumingin dito. Ang kanyang mukha ay nagbago rin sa mapanghusgang ngisi. Ginang Edelfa, akala namin ay nahulog ka sa apati. Ngunit ikaw, lumabas na nagpasya kang maglaro ng drama. Napakakite. Ngunit wala kaming oras para rito. Lumapit siya kay Violeta. Ginang, natatakot ako na nalito ka ng aking biyenan. Siya ay matandang tao. Medyo nawawala sa isip. Nang may mapagmataas na hangin, lumakad siya sa kredenza. Kinuha ang isang folder mula sa drawer at inilabas ang isang dokumento. Ito ang tunay na dokumento, ang deed of donation. Ang bahay ay pag-aari ng aking asawa, si Tristan de la Cruz, kaya maaari mong gamitin ang iyong mga papel ayon sa gusto mo. Ibinigay niya ang dokumento kay Violeta. Kinuha ito ni Violeta nang hindi man lang tumingin sa akin. Inilagay niya ang papel sa liwanag. Pinag-aralan itong maingat. Nakita ko ang kanyang kalmado, nakatuon na mukha. Kawili-wiling dokumento,
Sabi niya sa wakas, ibinabalik ito kay Katrina. Lalo na kawili-wili ang pirma ni Ginang de la Cruz. Napaka-fresh at ang selyo ng notaryo. Kilala ko ang notaryong ito, si G. Hernandez. Napakalaking kahabag-habag na siya, ay namatay 2 taon na ang nakalipas. Dapat ay napakakomplikadong dokumento kung kailangan niyang inotarize ito mula sa kabilang buhay. Isang tumutunog na katahimikan ang naghari sa silid. Ang tawa ay nanigas sa mga labi ni Tristan. Si Katrina ay tinitingnan si Violeta. Ang kanyang mukha ay namutla tulad ng sheet. Ano? Ano ang sinasabi mo? Siya ay nautal. Sinasabi ko na ang papel na ito ay isang klumsi. Napaka-klumsi na peke. Patuloy ni Violeta ng kalmado. Tinitingnan ng diretso ang mga mata ni Katrina. Ang forensics ay magpapatunay nito sa isang araw. At pagkatapos ay hindi na tayo mag-uusap tungkol sa eviction, kundi tungkol sa grand larceny at pandaraya. Iyon ay felony, ilang taon sa bilangguan. Lumapit si Tristan. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Sino ka upang manakot sa amin sa aming sariling bahay? Ako ay abogado at hindi ako nananakot. Nag-i-inform ako ng konsekwensya. Ang bahay, tulad ng sinabi ko na, ay pag-aari ng aking kliyente. Ito ay pinapatunayan ng testamento ng kanyang yumaong biyenan, Lamberto de la Cruz, ang orihinal na mayroon ako. Ito ay malinaw na nagsasabi na ang tanging tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian ay ang kanyang manugang, si Edelfa de la Cruz, bilang pasasalamat sa kanyang pangangalaga sa pamilya. Ang iyong ama, Cornelio, ay alam ito at hindi kailanman nag-contest sa testamento ng kanyang ama. Binigkas niya ang salitang ama nang may halos hindi napapansing paus. Ito ay ang unang tusok. Si Tristan at Katrina ay nagpalitan ng tingin. Sa kanilang mga mata, sa unang pagkakataon, nakita ko hindi galit, hindi pagmamaliit, kundi takot. Tunay na takot ng hayop na nasa sulok. Naiintindihan nila na ito ay hindi senile dementia. Ito ay hindi impulsibong gawa ng ininsultong babae. Ito ay maingat na pinlanong pag-atake. Kami ay magko-contest dito, sigaw ni Tristan. Kami ay magpapatunay na siya ay incompetent. Nanilinlang mo siya. Ako ang tanging de la Cruz, ang direktang tagapagmana. May karapatan ako sa bahay na ito. Si Violeta Santos ay dahan-dahang tumango na parang inaasahan niya mismo ang mga salitang ito. Lumapit siya. Ang kanyang boses ay naging mas mahina, halos kumpidensyal, ngunit mas nakakatakot dahil dito. Maaari mong subukan ng korte, pag-contest sa testamento. Ngunit tandaan, Ginoong de la Cruz, upang kontestin ang testamento ni Lamberto de la Cruz, kailangan mong unang patunayan sa korte na may legal na karapatan ka dito, na ikaw, tulad ng sinabi mo, ay direktang tagapagmana. At para doon, pausin niya muli, pinapayagan ang bawat salitang sumipsip sa hangin. Ito ay mangangailangan ng buo at pampublikong paglilinaw ng genealogy ng pamilyang de la Cruz, na may lahat ng kinakailangang pagsusuri sa genealogy at paghuhukay ng mga dokumento sa arkibo upang itatag, so to speak, ang kadalisayan ng linya ng pamilya. Siya ay tumahimik, at sa katahimikang iyon narinig ko ang malakas na tibok ng aking sariling puso. Wala siyang sinabi ng direkta. Hindi niya binanggit ang pangalang Torre. Hindi niya sinabi ang pagtataksil. Simpleng inilagay niya ang pariralang iyon sa mesa. Buo at pampublikong paglilinaw ng genealogy. At ang pariyalang iyon ay sumabog sa silid tulad ng tahimik na bomba. Si Katrina ay umuga at hinawakan ang likod ng silya. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng horror at ganap na kawalan ng pag-unawa. Ngunit si Tristan ay naiintindihan ang lahat. Hindi niya alam ang mga detalye. Hindi niya alam ang buong katotohanan. Ngunit narinig niya sa mga salita ni Violeta ang isang banta na nakatuon sa mismong puso ng kanyang mundo, sa pundasyon ng kanyang pagkakakilanlan. Siya ay namutla ng labis na ang kanyang mga labi ay naging asul. Tinitingnan nila ako, sa tahimik, gray-haired na babae na nakatayo ng tahimik sa tabi ng fireplace sa lahat ng oras na ito. At sa kanilang mga mata, sa wakas nakita ko ang hinihintay ko. Hindi lamang takot, kundi pag-unawa. Pag-unawa na ang matandang babae na kanilang itinabi na kanilang ikinulong sa silong, na kanilang ipapadala upang tapusin ang kanyang mga araw sa tahanan, ay hawak ang mga hibla ng kanilang kapalaran sa kanyang mga kamay, at siya ay handang putulin ang mga ito. Tumango sa akin si Violeta Santos, lumingon, at lumabas. Sumunod ang courier. Sumarang pinto ng may tahimik na click na tumunog tulad ng putok ng baril sa nakakabinging katahimikan. Kami ay naiwan, kami tatlo, ako, ang aking anak, at ang kanyang asawa. Ang hangin sa silid ay lumapot, naging mabigat. Mahirap huminga. Si Tristan ay ang una na nakabawi. Ang kanyang unang shock ay pinalitan ng galit. Madilim, hayop na galit, na sumasaklaw sa lahat sa kanyang landas.
Ano iyon? Sigaw niya, lumingon sa akin. Ang kanyang mukha ay nagbago, naging dayuhan, masama. Ano ang ginawa mo? Nagpasya kang sirain ang iyong sariling pamilya. Nakipagsabuatan ka sa shark na iyan upang itapon kami sa kalye. Lumapit siya sa akin. At sandali nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong kabaliwan tulad noong araw na itinulak niya kami sa silong. Ngunit walang takot sa akin. Nakatayo ako nang hindi gumagalaw. Tinitingnan siya sa mga mata. Hindi mo naiintindihan kung ano ang pinasok mo. Sumali si Katrina. Ang kanyang boses ay nasisira sa matinis. Siya ay naglalakad sa silid tulad ng ibon sa hawla. Genealogy. Anong genealogy? Ano ang ibig niyang sabihin? May itinago ka ba sa amin? Ilang mapahiya na lihim. Sila ay sumisigaw, nag-aakusa, nananakot. Sinabi na ipapasok nila ako sa mental institution. Patunayan ang aking kabaliwan. Nadudungisan ko ang pangalang De La Cruz. Inihagis nila ang mga salita tulad ng mga bato. Sinusubukang sirain ang aking katahimikan. Upang pilitin akong matakot, umatras. Ngunit ang kanilang mga bato ay tumalbog sa aking kalmadong kumpiyansa tulad ng gisantes sa batong dingding. Nanatili akong tahimik at pinanood. Pinayagan ko ang kanilang galit na masunog, maging abo. At nang matuyo ang agos ng mga pananakot, nang sila ay tumahimik, humihinga ng mabigat, pagod sa kanilang sariling galit, nagbago ang taktika. Nakita nila na hindi ako maaring kunin sa sigaw at puwersa. At pagkatapos ay nagpasya silang pindutin ang iba pang mga string. Sa mga iyon na naisip nilang tumutunog pa rin sa aking kaluluwa. Si Katrina ay ang una na lumubog sa silya at tinakpan ang mukha. Ang kanyang mga balikat ay umuuga sa walang tunog na higbi. Ito ay isang acting, alam ko, ngunit mahusay. Ginang Idelfa, nanay, higbi niya. Paano ito nangyari? Kami ay pamilya. Mahal namin kayo. Nais namin ang pinakamabuti. Naisip namin ang iyong hinaharap, iyong kapayapaan. Marahil kami ay mali. Kami ay nag-init. Ngunit sulit ba nasirain ang lahat dahil dito? Lumapit si Tristan at lumuhod sa harap ko. Sinubukan niyang hawakan ang aking siko. Ngunit ako ay bahagyang umatras, at inalis niya ang kanyang kamay. Tumingin siya sa akin. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Ngayon ay peking kalungkutan at sakit ng anak ang sumasabog doon. Nanay, sabi niya ng mahina, may kaluluwa. Alalahanin ang lahat na nangyari. Alalahanin kung paano mo ako pinalaki. Ibinigay mo sa akin ang lahat. Isinakripisyo mo ang iyong karera. Iyong mga pangarap para sa akin, upang ako ay maging kung sino ako. Maaari mo ba talagang sirain ang lahat ng iyon ngayon? Lahat ba ng mga sakripisyong iyon ay para lamang itapon ako sa labas ng aking sariling tahanan sa huli? Siya ay nagsasalita tungkol sa aking mga sakripisyo. Siya na hindi kailanman nagpahalaga sa mga ito sa kanyang buhay. Siya na kinuha ang mga ito bilang granted. Ngayon ay inilabas niya ang mga ito tulad ng matandang maalikabok na banner na sinusubukang magtago sa likod nito. Ako ang iyong anak, nanay. Ang kanyang boses ay nanginginig, at sa pagkakataong ito ay tila halos taos puso. Ang takot ay mabuting aktor. Iyong tanging dugo, iyong pagpapatuloy. Lahat ng ginagawa ko para sa hinaharap ng ating pamilya, ating pangalan. Upang ang pangalang De La Cruz ay tumunog ng mas malakas. Iyon ay iyong karangalan rin. Karangalan ng ama, karangalan ng lolo. Siya ay nagsasalita at tinitingnan ko siya. At sa unang pagkakataon sa lahat ng oras na ito, nararamdaman ko ang isang bagay bukod sa malamig na galit at determinasyon. Ito ay awa. Malalim, tumutusok, halos hindi matiis na awa. Hindi para sa aking anak, kundi para sa lalaking ito na nakaupo sa aking paa. Para sa isang lalaki na ang buhay ay lumabas na bahay ng baraha na itinayo sa buhangin ng pangalan ng iba. Siya ay kumakapit ng desperado sa pangalang ito, sa mitong ito, dahil wala siyang iba. Nang walang pangalang De La Cruz, siya ay wala. Naghihintay siya ng sagot. Naghihintay siya ng luha, sumbat, marahil kahit kapatawaran. Naghihintay siya na ang pusong ina ay manghina. Ngunit ito ay tahimik. Ito ay naging bato noong araw sa silong. Huminga ako ng dahan-dahan, at nang magsalita ako, ang aking boses ay tumunog sa katahimikan ng silid. Napakakalmado at malinaw na silang dalawa ay napaigtat. Ang bahay ay ang pinakamaliit sa iyong mga problema, Tristan. Tinitingnan niya ako nang hindi naiintindihan. Ikaw ay nanirahan sa iyong buong buhay. Patuloy ko, tinitingnan siya ng diretso sa mga mata. Hindi lumilingon, na kinuha ang pamana na hindi kailanman iyo. Ang respeto na hinihingi mo, ang pangalan na kung saan mo itinayo ang iyong buhay, iyong negosyo, iyong kapalaluan, lahat ng ito ay isang multo. Tumahimik ako. Wala akong ipinaliwanag.
Hindi ko binanggit ang tore. Hindi ko sinabi ang kwento ng kanyang tunay na lolo. Simpleng iniwan ko ang pariralang iyon na nakabitin sa hangin sa pagitan namin. Isang multo. Nakita ko ang kanyang utak na gumagana. Kung paano niya desperadong sinusubukang intindihin kung ano ang ibig kong sabihin. Nakita ko ang takot na nagsisimulang magkaroon ng hugis sa kanyang mga mata. Ang hugis ng isang bagay na hindi alam ngunit kakilakilabot. Ano? Ano ang sinasabi mo? Bulong niya. Anong pamana? Anong pangalan? Ako ay De La Cruz. Ang aking ama ay Cornelio De La Cruz. Ang aking lolo ay Lamberto De La Cruz. Ang iyong lolo na si Lamberto De La Cruz ay isang dakilang lalaki. Sabi ko ng mahina. At napakamarangal. Binigyan niya ang iyong ama ng kanyang pangalan upang iligtas siya. At ikaw, pinaandar mo ang pangalang iyon bilang kalakal. Isang kalasag para sa iyong kapalaluan. At dinungisan mo ito. Tama ang ama. Pinayagan ko siyang hulaan ang natitira ng mag-isa. Alam ko ang imahinasyon ng aking anak. Alam ko ang kanyang pinakamalaking takot. Ang takot na maging wala. Ang takot na lumabas na impostor. Nakita ko ang mga takot na iyon na nabubuhay sa kanyang mga mata ngayon. Pinapalakas ng aking katahimikan. Maari niyang isipin ang anumang bagay. Illegitimacy, isang lihim na kahihiyan sa lahi. Anumang dumi na maaring manatili ang nagniningning na pangalan ng pamilyang De La Cruz. At anumang hula na iyon ay pahirap para sa kanya. Ibinigay ko sa kanya ang pagkain ito para sa pag-iisip. Ang lason na ito na dahan-dahang lalasunin siya mula sa loob. Ang horror ng hindi alam ay ang aking pinakamalakas na kaalyado. Si Katrina ay tumingin mula sa akin patungo sa kanyang asawa. Walang naiintindihan. Nakita lamang niya na ang kanyang malakas. Kumpiyansang Tristan ay nakaupo sa sahig. Nadurog ng ilang parirala ko. Tumayo ako. Nararamdaman ko ang labis na pagod. Ngunit sa parehong oras ay nakakagulat na magaan. Binigyan kayo ng 3 araw upang ilipat ang inyong mga gamit. Sabi ko, patungo sa pinto ng aking silid. Payuhan ko kayo na huwag sayangin ang oras na ito sa mga argumento. Pumasok ako sa silid at isinara ang pinto sa likod ko. Hindi ko narinig kung ano ang sinabi nila pagkatapos. Simpleng pumunta ako sa kama kung saan natutulog si Cornelio at umupo sa tabi niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ito ay mainit. Tinitingnan ko ang kanyang mapayapang mukha at naisip ang kung gaano kabigat ang pasanin na dinala niya sa buong buhay at kung gaano kakilakilabot ang presyo na binayaran ng aming anak dahil ang pasanin na iyon ay hindi kailanman inalis sa oras. 3 araw ang lumipas sa makapal, tensyonadong katahimikan. Hindi sila lumipat. Nakita ko silang nagbubulungan ng oras-oras. Ikinulong sa kanilang kwarto. Ang kanilang mga phone ay hindi tumitigil sa pagtunog. Alam ko na hindi sila susuko. Naghahanda sila ng kanilang huling desperadong hakbang. At ako ay handa rito. Sa gabi ng 3 araw, pumasok si Tristan sa aking silid. Siya ay nakasuot ng mahal na suit. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit determinado. Isang uri ng lagnat, hindi natural na kumpiyansa ay lumitaw sa kanya. Bukas sa 11 ng umaga sa aming townhouse, sabi niya sa maikling boses. Pulong ng pamilya, lahat ay naroon. Si Tio Pedro, si Tita Vera, ang aking pangunahing mga partner sa negosyo. Kailangan mong naroon at dalhin ang iyong abogado rin. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Lumingon siya at umalis nang hindi naghihintay ng sagot. Ito ay isang hamon, ang kanilang huling gambit. Nagpasya silang ilipat ang larangan ng digmaan sa kanilang teritoryo. Palibutan ang sarili ng mga kaalyado, at durugin ako sa opinyon ng publiko. Nais nilang stage ang isang show trial kung saan ako ang akusado na nawala sa isip. Isang mapaghiganti na matandang babae na nahulog sa impluensya ng isang mapanlinlang na abogado. Ito ay matalinong hakbang, ngunit hindi nila ako minahalaga muli. Kinabukasan, eksakto sa 11, pumasok kami ni Violeta Santos sa sala ng kanilang apartment sa lungsod. Ito ay isang malaking walang mukha na espasyo na nilagyan ng mahal ngunit malamig na muebles. At ito ay puno ng mga tao. Narito ang aming mga kamag-anak na hindi ko nakita sa ilang taon. Ang pinsan ni Cornelio na si Pedro, isang mahalagang opisyal sa lungsod. Ang kanyang asawa na si Vera, na nakasuot ng perlas. Mayroon ding mga taong hindi pamilyar sa akin na may matigas na mukha ng negosyo. Malinaw na ang mga partner na iyon na ang opinyon ay mahalaga kay Tristan. Si Tristan at Katrina ay nakatayo sa gitna bilang mga amo ng sitwasyon. Si Katrina ay nagbubuhos ng tubig sa mga baso. Naglalarawan ng mabait na hostess. Si Tristan ay kumilos ng may diin na katibayan na dapat magbigay ng tiwala. Nang pumasok kami, tumigil ang lahat ng usapan. Lahat ng mga mata ay lumingon sa akin. Nararamdaman ko ang kanilang kuryosidad,
paghusga, awa. Para sa kanila, ako ay ang sanhi ng isang awkward na drama ng pamilya. Kami ni Violeta ay umupo sa inaalok na mga silya ng kaunti sa tabi. Ako ay tahimik. Ang aking puso ay tumibok ng pantay. Wala akong nararamdaman na takot. Nararamdaman ko na nasa bahay ako sa aking arkibo. Bago ilatag ang matatandang dokumento sa mesa upang ibalik ang katotohanan, nagsimulang magsalita si Tristan. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan at karangalan. Nagsalita siya tungkol sa kung gaano niya mahal at iginagalang ang kanyang ina. Kung gaano kahirap para sa kanya na makita ang kanyang kalagayan. Ipinahiwatig niya ang nalilito na isip, ang matandang pagiging tauchi, kung gaano kadali na manipulahin ang matatandang tao. Hindi niya tinawag si Violeta ng pangalan kahit minsan. Nagsalita lamang siya tungkol sa babaeng ito. Isang walang konsensyang abogado na nakapasok sa tiwala ng may sakit para sa kita. Sinabi niya kung paano sila ni Katrina ay nag-aalaga sa ama at ina. Kung paano nila nais na tiyakin ang tahimik, ligtas na katandaan para sa kanila sa pinakamahusay na pasilidad. Ang kanyang pagsasalita ay nakakalibrate. Bawat salita ay tumama sa target. Ipininta niya ang isang larawan kung saan siya ay mapagmahal, nagdurusang anak, at ako ay naliligaw, walang utang na loob na ina. Nagsalita siya ng matagal. Ang mga kamag-anak ay tumango ng may pakikiramay. Ang mga partner ay nanood ng may pag-unawa. Nakita ko ang timbangan na tumitimbang sa kanyang pabor. Halos nanalo na siya. Nang matapos siya, isang mabigat na katahimikan ang naghari sa silid. Tiningnan ako ni Tristan nang may mahinang tinatagong tagumpay. Iyon ay karaniwang lahat, sabi niya, naglalahad ng mga kamay. Nais lang namin protektahan ang nanay mula sa sarili at mula sa labas na impluensya. Kami ay nagsasalita tungkol sa guardianship. Kung hindi ay gagawa siya ng mga katangahan. Alisin ang sarili at ama ng bubong sa kanilang ulo. Pagkatapos ay tumayo si Violeta. Hindi siya nag-away o nagpaumanhin. Kalmado siyang lumakad sa mesa sa gitna ng silid. Lahat ng sinabi ni Ginoong de la Cruz ay napaka-touching. Nagsimula siya sa pantay na boses. Ngunit lumipat tayo mula sa emosyon patungo sa katotohanan. Ang katotohanan ay matigas na bagay. Si Ginoong de la Cruz ay nag-aangkin na kumikilos siya para sa interes ng kanyang ina. Natatakot na mawalan niya ang bahay. Ngunit narito ang isang dokumento. Kinuha niya ang kopya ng peking deed mula sa kanyang briefcase at inilagay ito sa mesa. Ang dokumento na ipinakita ni Ginoong de la Cruz at kanyang asawa bilang batayan ng kanilang karapatan sa bahay. Isang dokumento ayon sa kung saan ang Ginang de la Cruz ay nawala na ang kanyang tahanan. Pause niya. At narito inilagay niya ang isa pang sheet sa tabi nito. Ay ang konklusyon ng pagsusuri ng sulat kamay na nagpapatunay na ang pirma ay fake at isang sertipiko mula sa arkibo ng Notary Chamber na nagsasabi na ang notaryo na diumano'y nag-certify ng papel na ito ay namatay 2 taon bago ito pirmahan. Isang bulong ang tumakbo sa silid. Si Tio Pedro ay nagsimangot. Inalis ang kanyang salamin. Ang mga partner ni Tristan ay nagpalitan ng tingin. Ang laawan ng mapagmahal na anak ay nagsimulang mag-crack. Ito ay lahat ng insinuations. Sigaw ni Tristan. Ngunit wala ng kumpiyansa sa kanyang boses. Ito ay mga dokumento. Pinutol siya ni Violeta. At ngayon, sa inyong pahintulot, ang aking kliyente ay magsasalita. Hindi niya kailangan ng guardianship. Kailangan niyang marinig. Lahat ng mga mata ay lumingon muli sa akin. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi ko tiningnan si Tristan. Tinitingnan ko ang mga mukha ng mga tao sa silid na ito. Magandang umaga, sabi ko. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Ito ay boses ng arkibista na sanay na magsalita tungkol sa katotohanan. Ang aking anak ay nagsalita tungkol sa pamana ng pamilyang de la Cruz ng karangalan. Inialay ko ang aking buong buhay sa paglilingkod sa pamilyang ito at pagpreserba ng kanyang kasaysayan. Kaya, payagan niyo akong linawin. Kinuha ko ang isa pang folder mula sa aking bag. Ang pamana ay hindi lamang bahay at pera. Ito ay pangunahin ang alaala at katotohanan. Narito, inilagay ko ang liham ng aking biyenan sa mesa. Ito ay liham mula sa aking biyenan, Lamberto de la Cruz, sa kanyang ampon na anak, ang aking asawa na si Cornelio. Siya ay sumusulat tungkol sa pag-ibig, tungkol sa tungkulin, tungkol sa karangalan. Siya ay sumusulat tungkol sa kung paano niya iniligtas ang isang ulilang batang lalaki sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang pangalan. Ito ang tunay na pamana ng pamilyang de la Cruz. Pag-ibig at sakripisyo. Nagsalita ako ng kalmado. Inilalatag ang kasaysayan ng aking pamilya sa harap nila. Tulad ng solitaire. Sinabi ko ang katotohanan, hindi lahat. Hindi ko binanggit si Orlando Torre. Hindi ko sinabi ang pagtataksil.
Ang karangalan ng pamilya, kahit tulad nito, hindi ko nais na dungisan ng pampubliko. Simpleng sinabi ko na si Cornelio ay ampon na anak. Anak ng isang pinahirapang siyentipiko na iniligtas ni Lamberto de la Cruz mula sa sistema. Binibigyan siya ng kanyang apelyido at kanyang pag-ibig. Iniwan ni Lamberto ang bahay na ito sa akin. Itinuro ko ang kopya ng testamento dahil naniniwala siya na ipreserba ko ang kanyang espiritu. Ang espiritu ng pamilya na itinayo, hindi sa dugo kundi sa pag-ibig. At ang aking anak, tiningnan ko si Tristan sa unang pagkakataon. Nagpasya na ang kanyang karapatan sa bahay na ito ay batay sa peking papel. Tumahimik ako, at sa katahimikang iyon lahat ay naging malinaw. Hindi ako nag-akusa. Simpleng inihambing ko ang dalawang dokumento. Sa isang banda, isang liham na humihinga ng pag-ibig at karangalan. Ang tunay na kasaysayan ng pamilya. Sa kabilang banda, isang peking deed na humihinga ng kasakiman at panlilinlang. Inihambing ko ang tunay na pamana sa entitlement. Ito ay ang wakas. Nakita ko ito sa kanilang mga mukha. Si Tio Pedro ay dahan-dahang tumayo, lumakad sa mesa, kinuha ang liham ng aking biyenan, binasa ito. Pagkatapos ay tiningnan si Tristan, nang may ganitong pagmamaliit na siya ay lumiit. Ang mga partner sa negosyo ay tahimik na tumayo mula sa kanilang mga upuan, at nang walang paalam ay lumakad patungo sa labasan. Nais nilang walang kinalaman sa isang lalaki, na hindi lamang lumabas na pandaraya, kundi hindi tunay na De la Cruz. Ang kanyang pangunahing kapital, ang kanyang pangalan ay naging abo sa harap ng kanilang mga mata. Si Katrina ay nakatayo na hawak ang braso ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay kulay abo sa horror. Sa tingin ko sa sandaling iyon ay kinamumuhian niya siya. Si Tristan ay nakatayo sa gitna ng silid na ganap na mag-isa. Siya ay nasira, at hindi ng korte, hindi ng pulis. Siya ay nasira ng katotohanan na maingat ko. Tulad ng arkibista, inilabas sa liwanag. Ang kanyang huling gambit ay naging pampublikong pagbitay na inayos niya para sa sarili. Siya ay na-expose bilang malupit. Sakim na impostor sa harap ng lahat na ang opinyon ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa buhay. Siya ay gana at huling nasira. Lumingon ako at hindi tinitingnan ang iba pa. Lumabas sa silid. Sumunod si Violeta. Tahimik kaming bumaba sa kalye, kung saan naghihintay ang malamig na hangin ng tagsibol. Ito ay hindi kailanman naramdaman na sariwa at malinis sa akin. Wala kaming sinabi sa isa't isa. Lahat ay nasabi na. 6 na buwan ang lumipas. Ang taglagas ay dumating ng buo. Nagpipinta sa hardin ng ginto at pula. Ang bahay ay naging napakatahimik. Ang katahimikang ito ay hindi na nakakadepress sa akin. Ito ay nagpapagaling tulad ng malamig na kompres sa sugat. Ito ay puno ng liwanag na sumisingaw sa mga hinugasan na bintana, ang amoy ng mangga, at ang tahimik na tiktak ng matandang oasan sa sala. Si Cornelio ay namatay sa dulo ng tag-init. Tahimik sa kanyang pagtulog sa kanyang kama. Ang kanyang pagod na puso ay simpleng tumigil. Hinawakan ko ang kanyang kamay hanggang sa wakas. Hindi kami nag-usap tungkol kay Tristan. Hindi kami nag-usap tungkol sa nakaraan. Nag-usap kami tungkol sa aming kabataan. Tungkol sa aming unang date sa Luneta Park. Tungkol sa kung gaano siya katawa-tawa habang sinusubukang ayusin ang tumutulo na gripo. Nagpaalam kami. At nang umalis siya, nagluksa ako sa kanya. Hindi ang asawa na may pangalan ng iba, kundi ang aking Cornelio, ang tanging lalaki na minahal ko. Inilibing ko siya sa tabi ng kanyang ampon na ama, Lamberto de la Cruz. 2 marangal na lalaki. Na ang mga kwento ay lumabas na napakalapit na magkaugnay. Ngayon ay magkatabi. Si Tristan ay wala sa libing. Siya at si Katrina ay nawala. Lumipat sila sa apartment sa lungsod. Ibinenta ito upang bayaran ang mga utang na hindi ko man lang naisip. Ang kanilang mundo na itinayo sa prestihiyo ng pangalang De la Cruz ay gumuho sa isang araw. Ang mga partner ay lumingon. Ang mga kaibigan ay tumigil sa pagsagot sa tawag. Ang lipunan na kung saan nila labis na nais na magningning ay pinaalis sila. Narinig ko mula sa malalayong kamag-anak na lumipat sila sa ilang maliit na bayan sa probinsya, sa Mindanao, kung saan nakahanap si Katrina ng trabaho bilang receptionist sa beauty salon. Wala nang narinig tungkol kay Tristan. Hindi siya tumawag, hindi sumulat. Para sa akin, siya ay simpleng tumigil na umiral. Tulad ng multo na minsan kong sinabi. Wala akong nararamdaman na gloating o galit. Tanging kawalan sa lugar kung saan dati ang pag-ibig ng ina. Ngayon, bumaba ako sa silong. Ngunit ito ay hindi na ang madilim. Mamasa-masang CRYT kung saan nagsimula ang aking muling pagsilang. Inupahan ko ang mga manggagawa. Nilinis nila ito, pininturahan ang mga dingding, inilagay ang maliwanag na ilaw. Sa mga dingding ngayon ay hindi malikabok na istante na may garapon, kundi bagong pin na amoy dagta. Sa gitna,
Isang malaki, matibay na mesa, ang aking mesa. Ang silong na ito, minsan aking bilangguan, ay naging aking santuwaryo, aking personal na arkibo, ang lugar kung saan sa wakas ako bumalik sa aking sarili. Dahan-dahan kong inilatag ang matatandang larawan, liham, dokumento sa mesa. Sa buong buhay ko, ako ay tagapag-ingat ng mga kwento ng iba. Ang kasaysayan ng pamilyang De La Cruz, ang kasaysayan ng aking asawa, ang kasaysayan ng aking anak. Maingat kong kinolekta ang mga ito, kinatalog, pinrotektahan. Ngayon ay dumating ang oras upang kolektahin ang aking sarili. Kinuha ko ang bagong album na may blankong pahina sa matigas na leather binding. Sa unang pahina, maingat kong inilagay ang liham ni Lamberto de la Cruz, isang dokumento tungkol sa pag-ibig at karangalan na naging cornerstone ng kwentong ito. Sa tabi nito, inilagay ko ang isang larawan. Hindi ang aking kasal, hindi ang larawan kasama ang aking anak, kundi isa pang maliit na black and white na kinuha maraming taon na ang nakalipas. Dito, isang batang babae na may salamin at maikling buhok, nakaupo sa mesa na puno ng matatandang tomo, tinitingnan ang lens ng may galak. Iyon ako, si Adelfa, isang 20 anyos na estudyante ng kasaysayan sa University of the Philippines, na may pag-ibig sa kanyang propesyon, puno ng pag-asa at plano. Ako na aking inilibing sa ilalim ng mga guho ng obligasyon ng pamilya at sakripisyo. Tinitingnan ko ang batang ito at ngumiti. Matagal ko nang hinahanap ang daan pabalik sa kanya. Sa pamamagitan ng 40 taon ng paglilingkod sa iba, sa pamamagitan ng pagtataksil at sakit, sa pamamagitan ng lamig ng silong, sa wakas nakita ko siya. Ako ay hindi na lamang tagapag-ingat. Ako ay naging autor. Ang autor ng aking sariling kwento kung saan ako mismo ang nagpapasya, kung ano ang mahalaga, at kung ano ang kailangang iwan sa nakaraan. Hindi ko binura ang anumang bagay dito. Ni ang kagalakan ng pagiging ina ni ang kapaitan ng pagkadismaya. Ngunit ngayon ako mismo ang naglalagay ng aksen. Ibinibigay ko sa mga pangyayari ang kahulugan na itinuturing kong totoo. Natapos ko ang aking trabaho at lumakad sa maliit na mataas na bintana ng silong na pinutol ng mga manggagawa sa aking kahilingan. Ito ay direktang tanaw sa hardin. Mula rito ang mundo ay mukhang iba. Nakita ko hindi ang mga puno ng mga puno, kundi ang kanilang mga ugat na pumapasok ng malalim sa lupa. Nakita ko ang nalaglag na dahon na magiging lupa para sa bagong buhay sa tagsibol. Inilagay ko ang tasa na mainit na tsaa sa windowsill. Ang aroma ng Earl Grey ay nahalo sa amoy ng lupa at nalalanta na dahon. Ang singaw mula sa tasa ay tumaas sa salamin. At ang mundo sa labas ng bintana ay naging medyo blurry, tulad ng matandang watercolor. Humigop ako. Tahimik sa bahay, tahimik sa aking kaluluwa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ko nararamdaman na asawa ng isang tao, ina ng isang tao, manugang ng isang tao. Ako ay simpleng Adelfa, isang babae na tumitingin sa bintana ng kanyang bahay sa kanyang hardin. Isang babae na hindi na tinutukoy ng kanyang nakaraang sakripisyo, kundi tinutukoy ng kalmado, may malay na hinaharap na itinayo niya para sa sarili. Ako ay malaya, ganap, kumpleto hanggang sa aking huling hininga. Malaya. Doon natatapos ang aking kwento. Salamat sa paglaan ng oras na ito sa akin. Kung ito ay tumunog sa iyong kaluluwa, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa channel. Ang iyong feedback ay ang pinakamalaking suporta para sa akin. Nais ko sa iyo ang kapayapaan sa iyong puso at init sa iyong kaluluwa. Hanggang sa muli nating pagkikita, isang komplikado ngunit napakalalim na kwento, mahal na mga tagapakinig. Isang kwento tungkol sa sakripisyo, pagtataksil, at ang kakilakilabot na presyo na minsan ay kailangang bayaran para sa sariling kalayaan at dangal. Ito ay nagpapaisip sa marami, hindi ba? Ang pangunahing tanong na nakabitin sa hangin ay ang tanong tungkol sa hangganan. Saan ang linya na lampas dito ay natatapos ang lahat ng pagpapatawad ng ina at nagsisimula ang laban para sa sariling buhay. Tama ba ang ginawa ni Adelfa sa pagsira sa mundo ng kanyang sariling anak? Kahit bilang tugon sa kanyang kakilakilabot na kalupitan. Ito ba ay gawa ng makatarungang paghihiganti o malamig na kalkulado na paghihiganti? Bawat isa sa inyo, sigurado ako, ay nagbuo ng sariling opinyon. Marahil ay may magundena kay Adelfa sa kanyang walang awa, at may maghanga sa kanyang lakas at determinasyon. Marahil ay may natitira pa kayong tanong tungkol sa kapalaran ng mga karakter. O ilang detalye ng kwento ay nagpasiklab ng partikular na kuryosidad. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa komento sa ibaba ng video na ito. Lagi akong labis na interesado na basahin ang inyong mga paliwanag at makita kung gaano kaiba ang pagtunog ng parehong kwento sa mga puso ng mga tao. Ang inyong opinyon ay napakahalaga sa amin. Kung ang kwentong ito ay tumama sa iyo,
Mangyaring huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Bawat like, bawat bagong subscriber ay malaking suporta para sa amin at insentibo upang patuloy na maghanap at magbigay boses ng bago. Hindi gaanong nakaka-excite na mga kwento para sa inyo. Mahalaga para sa amin na malaman na ang aming trabaho ay nakakahanap ng tugon. Nagustuhan mo ba ang kwento? At saang lungsod ka nakikinig? Magkita tayo sa komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mong suportahan ako sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks upang patuloy akong magdala ng higit pang mga kwento tulad nito. Maraming salamat sa inyong matamis na suporta. Hinihintay ko ang inyong mga komento sa kwento. Sa screen, makikita nyo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. May higit pa sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kita tayo sa susunod na kwento ng buhay, ng may pag-ibig at respeto.